So ito na nga mga kuragon yung kaganapan, dahil doon sa dulo na yun, doon pinakadulo na yun, doon natapos na namin yun. Doon na kami nakatapos ng paglagay ng puting ng biga lang tie beam. Doon natapos na namin yun. Papunta sila dito, kaya dito rin nakapag-umpisa na rin. Dito banda naman sa dulo nabuhusan na, tsaka doon magbubuhos pa, nakapagporma na rin doon sa dulo na yun. Yan mga nakalitaw yan na tie beam, mga bakal ng tie beam, para yan sa pagpakapitan ng ating buhos sa flooring. Yan nakapaglagay na kami dyan. At dito yan tuloy-tuloy na yan mga kuragon. Bali doon di pa doon nakapaglagay ng poste sa dulo na yun, tsaka doon. Bali sa ngayon siguro makapagpatayo naman ng 4 na poste. May matitira na lang na 4 na poste na itatayo natin. Kaya ito na yung nagawa dito. Yan. Ito. Ito na yung natapos natin yan. Yan, nakapagbuhos tayo dyan sa poste dahil yun yung pagpapatungan ng tie beam natin. Yan. Tsaka doon sa dulo na yun. Yan. Tsaka dito. Yung tie beam na yung nabakal na lusot yan dito hanggang dito. Yan, lusot na yan papunta doon. Tapos papunta doon sa dulo. Nabalian doon sila, nag-ano na, gumagawa na. Yan. Yung dito may inukay, pali pa rin nila natapos. May isang ukay na lang to natapusin. Tapos lalagyan na rin ng poste. Kaya matitira dito siguro mga 4 na poste pa, hindi natin malalagyan ng poste kasi ito yung inukay, tapos doon sa dulo na yun wala pang ukay. Basta tuloy-tuloy yan mga kuragon, na simula doon didugtong-dugtong na tayo papunta dito. Yan, punta dyan, tsaka papunta doon sa dulo na yun, punta doon. So ito na mga kuragon yung pinakita ko sa inyo, yung day 1 hanggang day 8 nandito tayo noon, dito tayo gumagawa. Yan, nakapagtanggal natin ng mga poste, mga forma natanggal natin. Mayroon na rin dito tambak na mga lupa. Ayan o, tinambak na natin. Bali pupunuin yan, dapat nakalibil yan. Nakalibil dapat yan dyan. Punuin natin yan, matagal-tagal na punuan yan kasi mano-mano lang. Tatampirin natin yan mga kuragon, yung tamper. Punta doon, dulo na yun. Ayan, papunta doon. Tapos dito retaining wall sana to, kaso gagawin na lang ng hollow blocks na D5 para yung lupa natin ay tatamping, di lumabas dyan, di lumabas kasi ito yung magiging level ng ating lupa. Bali nakapatong yung ating flooring. Yan, punta doon at dulo na yun. Yan. Tapos din sila nagbukay na para sa paglalagyan na ng tie beam. Tutuloy na nila, dugtong-dugtong na nila yung tie beam dyan. So dito mga kuragon magbubuhos na rin dito. Yan, yung ginamit natin dito na plywood, 1/4 lang yung niya, yung kapal. Bali ang ma-recommend ko sa inyo mga kuragon, kung kayo gagawa ng building lalo't malalaki ang tulad dito, gamitin nyo yung pinaulik na para tipid. Kasi dito itong plywood na to, 2 gamit lang to, tapos palit na naman. Ayan, sayang lang yung gastos nyo. Kung baka nagtitipid kayo, tinitipid nyo yung materyales, pero pagdating naman sa pag ginagawa na, paulit-ulit yung gagamitin, hindi nyo agad magamit ng mga ilang beses. Mga 2 gamit nyo lang to, masira na. Kaya kung ako sa inyo, matipid yung pinulit. May kamahalan siya pero matibay pang matagalan na, hanggang taas na, hanggang 2nd floor na magagamit nyo na. Tulad dito mga butas-butas na, kumbaga nire-repair na lang to, nagre-repair na lang para maging maayos pa, magamit pa. Naka 2 gamit na to ngayon, pantatlo, sigurado sira-sira na to. Tapos dyan nag-layout na rin, punta doon para yung sa poste naman ay tatayo na pupormahan. Ayan,
So itong tansi na to, itong tinalian na to, bali dito yung gitna. Ito yung gitna niya. Yung ating poste kasi sa 40. Yan. 45 cm yung ating posting laki. Ngayon para sa posting bakal. So adjust sila ng dos para sa posting naman ng ating finish. Yan. Ito yung tinayunan niya para sa posting na to ng bakal. Yan. Punta na sa dulo. So ito naman kuragon yung ating pinabricate. Yan, nadala na yung iba doon. Bali ang haba niyan 2 meters. Tapos itong binaluktot natin ay ito. Itong eskwala na to 10 cm to. Kabilaan 10 cm yung ating hinok o eskwala. Kaya 2 meters yung haba niya, less 20 cm, 180 na lang. 180 cm na lang yung pinakaano niya, pinakaloob. Yan, para to sa ano, sa ating ano, sa parilya kasi ito yung ginagamit natin sa parilya. 20 piraso yung nilalatag natin sa parilya. Tapos tsaka ito naman sa poste niya. Yan. Bali yung eskwala niya isa 40. 40 cm din yung eskwala niya. Yan. Makagawa na rin tayo. Bali puputol din siya ng pang natin. Gagawa tayo ulit ng pang tie beam. Magka-fabricate naman tayo pang tie beam, kaya puputulin niya itong ano, itong asukan ng puputulin niya sa 115 para sa ating tie beam. Ito yung ating tie beam. Ito yung ating ano, ganito kalaki yung ating parilya. Tapos yung space nito sa 20 cm yung pinaka buka niya. Yan, 20 cm yan.
Naka-space ng buka.